Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga kababayan, bumaliktad na, lagot na, iimbestigahan na si Risa. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sana ang bayan ko sa kalawang tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. Okay? Ito po mga kababayan, patungkol po kay Senator Risa Hontiveros. Dating nag-iimbestiga, ngayon iimbestigahan na. Yan mga kababayan, nagtatanong po tayo kung talagang totoong iimbestigahan na nga ba itong si Senator Risa Hontiveros. Ito ang balita mga kababayan. Mula po sa politiko, sabi po dito may pattern na. Ex-Duterte political advisor calls for Senate ethics probe on Hontiveros over alleged witness tampering. Former Negros Oriental Representative Jacinto Jing Parasa has called on the Senate Committee on Ethics to investigate Senator Risa Hontiveros due to alleged pattern of bribing and manipulating witnesses. Yan mga kababayan. Mukhang bumaligtad na ang mundo. Mukhang nabaliktad po ang mundo ni Senator Risa Hontiveros. Sabagkat kung dati po mga kababayan siya po ang nag-iimbestiga. Siya po ang nagprepresenta ng mga witnesses. Ngayon naman po mga kababayan ay makikita natin na ang dating nag-iimbestiga ay iimbestigahan ng Ethics Committee. Senate Committee on Ethics. Sana nga po matuloy ito. Para makita po ng taong bayan kung sino nga ba talaga nagsisinungaling. Ito bang si alias Rene, na dating witness ni Senator Risa Hontiveros, or itong Senator Risa Hontiveros na sabi nga ni Negros Oriental Representative Jacinto Jing Parasa na may pattern na of bribing and manipulating witnesses. Yan, ngayon mga kababayan, si Risa Hontiveros po ay gigil na gigil ng gagalaiti dito sa witness na ito. Na sinasabi niya ay hindi, binayaran lang yan ng kabilang kampo. But the witness said, ito po ang sabi naman ng witness mga kababayan na si alias Rene. Sabi po dito, hindi po ako binayaran, pinilit, tinakot o kinidnap ng kingdom or KOJC. O ang kampo ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Wala pong katotohanan ng mga claims ni Senador Risa sa kanyang press con. Wala po ako sa poder ng kingdom. 2019 pa po ako huling nakapunta ng Glory Mountain. Ito lamang ay pamamaraan ni Senador Risa upang ako ay makuha ulit at patahimikin. Agoy mga kababayan, patatahimikin pala si alias Rene. Pinasinungalingan ni Michael Maurilio, o mas kilala na sa tawag na alias Rene, ang lahat ng mga sinasabi ni Senator Risa Hontiveros sa kanyang press con. Ginagawa lang ito ng senadora upang siya ay makakuha ulit makuha ulit at mapatahimik. Ano ba? Anong klaseng pagpapatahimik ang gagawin ni Senator Risa Hontiveros? So nung kanina 'di ba, tinapik din natin si Risa Hontiveros. Sabi po natin mga kababayan, bakit galit na galit si Senator Risa Hontiveros sa bumabaliktad na mga witness? Yung kay De Lima nga, 'di ba? Bumaliktad, hindi naman siya nagalit doon. Yung kay Kerwin Espinosa, bumaliktad, hindi naman siya nagalit doon, 'di ba? Marami pa po ang mga witness na bumaliktad, no? Pero hindi nagalit si Senator Risa Hontiveros. Sa bagay, hindi naman siya yung subject.
no? Pero, di ba? Kung galit po siya sa mga bumabaliktad na mga witnesses, dapat galit po siya sa mga witnesses na bumaliktad. Ha? Doon kay Senator Risa Hontiveros. Pero wala po tayong nakikitang ganun eh. Kaya nga naisip ko, talagang tinatamaan at mukhang matotoo itong si alias Rene, ha? Yung mga sinasabi niya. Kasi tinatamaan talaga. Ha? Si Senator Risa Hontiveros. Ano sa inyong opinion dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin itong si Erwin Tulfo. Etong matindi. Walang sariling pagdidesisyon. Ito, oh. Sabi niya po dito sa kanyang statement, my brother said, let's go for the majority kasi maraming mga gusto ang Pangulo na dinadaan sa majority at hindi kumukontra ang majority. So, I guess we'll go with the majority. So yan mga kababayan, kung yan po ang inyong prinsipyo, Erwin Tulfo, dapat hindi ka na lang po tumakbo. Ha? Kung ang magdidesisyon lang din naman sa'yo ay yung kapatid mo, dapat hindi ka na si Senator Rapi Tulfo, no? Dapat hindi ka na lang tumakbo. Kasi ang mangyayari dito, no? Kung ganito ng ganito, na you will just rely to the decision of your brother, nako. Parang nagkaroon kami ng dalawang Rapi Tulfo, mga kababayan. Di ba? Nakita mo bang, for example, example ko lang, si Cynthia Villar and Mark Villar, anak niya yon. Pero, ni isa sa kanilang mga statement, ito this is my personal opinion, wala po akong narinig na yung nagdesisyon para sa kanya ay yung ina niya. Maybe, nagdedesisyon si Cynthia Villar for Mark Villar, but hindi na po nila isinasa publiko yan. Di ba? Pinag-uusapan na lang nila yan. Oh. Wala tayong narinig na gano'n na, nung nagdesisyon, ito ang sasabihin ko because ito ang desisyon ng nanay ko. Wala po tayong narinig sa kanila na gano'n. Pangalawang example, no? Si Pia Cayetano and Alan Peter Cayetano. Diba? Magkapatid din yan pero wala tayong narinig na ito ang desisyon ko dahil ito ang desisyon ng kapatid ko. Diba? Because mayroon po sila sariling pagdesisyon. Diba? Ngayon, Tulfo, hinutil ka. Wala kaming mapapala sa iyo nito. Dalawa ng Tulfo ang magkakaroon tayo problemado ang sambayan ng Pilipino dito. Bakit? Diba? Anong nangyari sa loto? Hinawakan ni Rapi Tulfo. Ngayon, kung ang magdidesisyon para kay Rapi Tulfo, kay Erwin Tulfo, ay si Rapi Tulfo rin, hay nako, nagpapasweldo po tayo ng isang senador na ang magdidesisyon pala sa kanyang panunungkulan ay yung kuya niya. Diba? Di hindi ka lang sana tumakbo. Ganon din naman eh. Si Rapi Tulfo rin naman pala ang susundin mo. Ha? Anyway, that is only my opinion mga kababayan. I know you also have opinions. Ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang mga karbi natin. At eto, pasadahan din po natin to. Nako, itong Daily Tribune, ay Inquirer pala, Inquirer.net mga kababayan, mayroon po silang throwback. Sabi po dito sa kanilang post, July 1, Sara Duterte punch court sheriff over demolition dispute. Ito po yung sinuntok ni BP Sara yung sheriff, di ba? Dahil po sa demolition. Ang masasabi lang namin dito, Inquirer.net, no? Alam namin yan, no? Alam namin yan. Yan nga ang dahilan kung bakit gusto namin si Vice President Sara Duterte. Gustong-gusto namin dahil yan po ang ugaling pangmasa. Yung may malasakit, yung tipong may malasakit sa masa. Yung tipong hindi pababayaan ang kanyang mga kababayan. Di ba? Yung tipong hindi pwedeng kontrolin ng mga oligarko. Yung tipong may pagmamahal sa bayan. Hindi tulad ninyo. Sino bang may-ari ng Inquirer? I think Inquirer is also
Hindi ko lang maano ABS-CBN ba ito? Ha? Kung gusto nyo man lang siraan si Vice President Sara Duterte dahil po dito sa panununtok, sa demolition, well, nagkakamali po kayo. Mas lalo po namin kailangan ng mga katulad na mga politikong ganyan. Itinataya nila ang kanilang karir over the ordinary Filipino. Di ba? Ano pong inyong masasabi dyan mga kabayan? Comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin Cheese Escudero. Mukhang may problema tayo dito. Cheese, eto problema hindi tala tayo. May problema dito si Recto. Cheese Escudero, MS ililibre ng buwis ng 3 taon. Ito pong balita mga kabayan. Naghain sa Senate President Francis Cheese Escudero ng panukala na naglalayong palakasin ang micro, small and medium enterprises sa pamamagitan ng pagbibigay ng tax incentives at mas malawak na access sa credit o pautang para mas lalong lumago at lumawak pa ang kanyang operasyon. Palakpakan po natin. Pero ang tanong, sang-ayon ba dito ang Department of Finance na pinangungunahan ni Ralph Recto, si Taxman, di ba? Paano na yung 3 taong tax na yan? Buwis di ba? Baka magwala dito si Recto. Panay pa naman sila ng create ngayon ng mga bahala na kung anong makreate nila. Basta importante makapag-gain po ng tax ang gobyerno. That's not bad. Diba? Hindi po mali yan kung gagamitin lang nila yung tax na kinukolekta nila sa tamang paggamit. Diba? Kaso, dagdag tayo ng dagdag ng tax kung saan-saan dinadagdag kumukuha ng taxes. Wala man lang tayong makitang maganda-gandang proyekto, mga kababayan. Panay dagdag sa tax, kaliwat ka ng dagdag sa tax, tapos yung utang natin lumulobo pa rin. Ano to? Lokohan? Di ba? Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto pa. Si Abante naman po nagsalita. Yung spokesperson ng House of Representatives. Eto po mga kababayan ang sabi niya. Impeachment ni VP Sara hindi makakaapekto sa mga gawain ng Kamara at Senado. Paano hindi makakaapekto yan? Busy nga kayo no? You are all busy of this so-called impeachment ni Vice President Sara Duterte. Well, anyway, kung multitasking naman kayo, di ba? Basta pagdating sa Duterte, walang problema yan. May oras kayo, di ba? We know. Dahil ano natin yan nung 19th Congress, di ba? Nung 19th Congress, nasaksihan po natin na buong taon yata buong termino ninyo. Binira nyo ng binira si Vice President Sara Duterte. Ngayon pa, makaka-apekto sa inyong mga trabaho. Ang trabaho nyo nga yan to impeach Vice President Sara Duterte. Diba? Huwag na tayong maglokohan dito. Sabi mo hindi makaka-apekto sa gawain. Yun ang ginagawa ninyo. Yun po ang ginagawa ninyo. Kaya hindi talaga maapektuhan yung mga gawain nyo sapagkat yun po ang ginagawa ninyo. Yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ano ka ba? Hindi naman mga obo-ob ang mga Pilipino para hindi maintindihan yung sinasabi mo. Di ba? Tama ka, Princess Abante. You are so right. Di ba? Tama ka. Walang hindi maapektuhan sapagkat yan po ang ginagawa nila. Anyway, nako po. Ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang at eto. Last po natin pag-uusapan bago po natin i-play yung video. Ito po ang sabi ng ni Ma'am Teresita Ang We are all Filipino. Teresita Ang questions COMELEC decisions on Chinese-Filipino bet. Tama nga Yung nangyari po kay Chua, di ba? I mean kay Joey Chua Uy, di ba? Teresita Ang questioned the COMELEC ruling saying Luis Joey Chua Uy is a naturalized Filipino
insisting that even those with one Filipino parent are considered natural-born Filipinos. Masayang masaya si Benny Abante sa nangyari pong pagkaka-disqualified dito kay Luis Joey Chuawi, mga kabayan, di ba? Idineklara ng panalo pero binawi ng Comelec and Bank. Dahil di umano, mga kabayan, sa ito hindi Pilipino si Joey Uy. Ano pong inyong masasabi dyan, mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto na. Pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang sadyang kahit anong pilit niyong pagtakpan ang tinatagong kabulastugan ng kasalukuyang gobyerno ngagba ay sadyang ang buong katotohanan na talaga ang siyang tila sasampal ng kahiyan sa inyong mga di umano'y mga kasinungalingan. Sa pambihirang pagkakataon, tila binasag na mismo ang mga resibo ng dating Pangulong Duterte na siyang magpapatunay at sasampal ng kahiyan at katotohanan sa spokesperson ng Malacanang na si Attorney Claire Castro. Matapos nitong mahuli mismo sa sariling bibig ang tila pagsisinungaling at walang bukang bibig kundi halos isisi na lang raw sa mga Duterte ang lahat para lang matakpan di umano ang kasalukuyang gobyerno ngagba ni Marcos Jr. Gaano kaya ito katotoo, mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga, mga kababayan, narito ang buong resibo at matibay na pruweba na siyang tila gumimbal ng katotohanan at kahihiyan sa lahat ng bumabatikos at kumakalaban sa mga Duterte, lalong-lalo na sa dating Pangulong Duterte na siyang tila magpapamulat sa lahat ng mga ilang buhayang kongresista sa Kongreso, Senado, sa gobyerno ni Marcos Jr. at sa lahat ng mga loyalistang hanggang ngayon ay bulag pa rin sa katotohanan na siyang tila sumampal sa spokesperson ng palasyo na si Attorney Claire Castro na siyang pilit pagtakpan ang mga di umano'y kababalaghan na nangyayari sa Malacanang na kahit na klaro pa sa sikat ng araw at hindi na may tatanggi ng taong bayan na siya mismo'y saksi at magpapatunay sa tunay na nangyayari sa bansang Pilipinas. Vice President Duterte questioned our national debt. Ang sabi niya po, bakit 16 trillion pesos ang utang pero walang nakikita? Dapat kapag may inutang, may nakikita. Ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. At solong utang po ng administrasyong Duterte ay umaabot po sa 6.84 trillion as of June 2022 at nagkaroon ng increase ng 115.1% sa pagkakautang. Ano-ano na ba ang nagkumpletong proyekto sa ilalim ng Build, Build, Build program? Sa kasalukuyan ay natapos na ang 212 airport projects, 446 seaport projects, 10,376 flood mitigation structures, 26,494 kilometers na mga kalsada at 5,555 na matulay sa buong bansa. Tinatapos na rin ang pagpapatayo sa mga 102 airport projects, 117 seaport projects, 1,090 kilometers na mga railway, 2,587 na mga flood mitigation structure, 2,515 kilometers na mga kalsada at higit 1,000 tulay. So yan, mga kaubayan, napakahina umintindi ni Claire Castro. Ang tinatanong po kasi kanina, mga kaubayan, wala naman pong ang laki po ng utang ng administrasyon pero walang nakikita. Ibinalik niya sa Duterte yung naging tanong na yun, mga kaubayan, at binira niya ng binira si former President Duterte. Malaki daw ang utang. Ano naman ngayon kung malaki ang utang? Marami naman kaming nakikita. Di ba? Na pinaglaanan ng inutang. Hindi tulad ngayon, mga kaubayan. Ang laki ng utang, wala man lang ibinabalita. Tuwing nagpapapress kung sila, wala man lang ibinabalita sa atin na mga accomplishments
na mga project na sinimulan or mga project na tapos na. Wala sila noon mga kababayan. Ang hina talaga ni Castro. Ano masasabi niyo dito kay Castro? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po at maraming salamat. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.